Noong Nobyembre 2023, nahalal ako bilang isang mangangaral na responsable sa gawain ng dalawang iglesia. Nang malaman ko ang resulta, gulat na gulat ako at kinabahan ng kaunti. Naisip ko, malawak ang sakop ng mga mangangaral at mabigat din ang kanilang responsibilidad. Naging mangangaral na ako dati, pero dahil hindi ako gumawa ng tunay na gawain at nagpasasa ako sa mga pakinabang ng katayuan, at walang ibinunga ang iba't ibang item ng gawain ng iglesia, tinanggal ako. Ngayon, lahat ng dako ay nahaharap sa malawakang mga pag-aresto ng CCP at napakasama ng kapaligiran. Kung hindi ko maisaayos ng wasto ang gawain at mapinsala ko ang mga interes ng sambahayan ng Diyos, tiyak na pananagutin ako. Baka tanggalin pa nga ako. Kung masyadong marami ang magawa kong kasamaan at mabunyag ako at matiwalag, mawawala na ang pagkakataon kong maligtas. Kung ganoon, hindi ba't mauuwi lang sa wala ang lahat ng mga taon kong ito ng pananampalataya sa Diyos na para bang nagsahod ng tubig sa butas na batya? Mas mabuti pang maging responsable na lang sa isang iglesia bilang leader. Sa ganoong paraan, mas kaunti ang aking pananagutan. Binala kong sumulat sa nakatataas na pamunuan para ipaliwanag na mabagal akong umarok ng mga bagay-bagay at dapat silang humanap ng ibang kandidato para hindi mahadlangan ang gawain ng iglesia at ang buhay pagpasok ng aking mga kapatid. Gayunpaman, naisip ko, ang Diyos ang may kataas-taasang kapangyarihan at siyang nagsasaayos sa mga tao, pangyayari at bagay na nakahaharap ko araw-araw. Dati, nabigo ako sa paggawa ng tungkuling ito. Hindi kaya binibigyan ako ng Diyos ng pagkakataong magsisi sa pamamagitan ng muling paggawa ng tungkuling ito? Bukod dito, maraming kapatid ang naaresto at kailangan ng mga tao para sa gawain ng iglesia. Hindi ko maaaring labagin ang aking konsensya at tanggihan ang tungkuling ito sa panahong ito. Masyadong masasaktan ng Diyos. Gusto kong bigyang kasiyahan ang Diyos, pero natatakot din akong hindi magawa ng maayos ang aking tungkulin at managot. Labis na nagtatalo ang kalooban ko, at nang gabing iyon, biling baliktad ako sa kama, hindi makatulog, parang dinadaganan ng malaking bato ang puso ko. Kinaumagahan, nagtapat ako sa sister na katuwang ko, si Wangnan, at kasama ko siyang naghanap ng tungkol sa aking kalagayan. Naganap siya ng isang sipi ng mga salita ng Diyos para sa akin. Kinikimkim ng mga antikristo ang mga bagay na ito sa kanilang puso na pawang maling pagkaunawa, pagtutol, paghusga, at paglaban sa Diyos. Wala silang anumang kaalaman sa gawain ng Diyos. Habang tinitiktikan ang mga salita ng Diyos, tinitiktikan ang disposisyon, pagkakakilanlan, at diwa ng Diyos, nakakabuo sila ng mga gayong konklusyon. Ibinabaon ng mga antikristo ang mga bagay na ito sa kailaliman ng kanilang puso, pinapaalalahanan ang kanilang sarili. Sa pag-iingat nagmumula ang kaligtasan, mas mabuting lumipad ng walang nakakapansin. Ang ibong nag-uunat ng kanyang lieg ang unang nababaril, at malungkot sa itaas. Kailanman, huwag na huwag kang maging ang ibon na nag-uunat ng kanyang lieg. Huwag umakyat ng masyadong mataas. Mas mataas ang inakyat mo, mas masakit ang pagbagsak. Hindi sila naniniwala na ang mga salita ng Diyos ang katotohanan, at hindi sila naniniwala na matuwid at banal ang kanyang disposisyon. Tinitingnan nila ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga kuro-kuro at imahinasyon ng tao, at hinaharap nila ang gawain ng Diyos gamit ang mga perspektiba, kaisipan, at tusong pag-iisip ng tao, gumagamit ng lohika at pag-iisip ni Satanas para tukuyin ang disposisyon, pagkakakilanlan, at diwa ng Diyos. Maliwanag na hindi lang hindi tinatanggap o kinikilala ng mga antikristo ang disposisyon, pagkakakilanlan, at diwa ng Diyos. Sa kabaligtaran, puno sila ng mga kuro-kuro, pagtutol, at paghihimagsik laban sa Diyos
at wala silang kahit katiting na tunay na pagkakilala sa Kanya. Isang tandang pananong ang definisyon ng mga antikristo sa gawain ng Diyos, sa disposisyon ng Diyos, at sa pagmamahal ng Diyos. Puno ng pagdududa, at puno sila ng pag-aalinlangan at puno ng pagtatatwa at paninirang puri dito. Kung gayon, ano naman ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan? Kumakatawan sa kanyang pagkakakilanlan ang disposisyon ng Diyos. Sa gayong pagtrato nila sa disposisyon ng Diyos, maliwanag ang kanilang pagtrato sa pagkakakilanlan ng Diyos, direktang pagtatatwa. Ito ang diwa ng mga antikristo. Inilantad ng Diyos na hindi inaamin ng mga antikristo na ang mga salita ng Diyos ay ang katotohanan. Hindi sila naniniwala sa katuwiran ng Diyos at lalong hindi sila naniniwala na ang katotohanan ang nagahari sa sambahayan ng Diyos. Umaasa sila sa kanilang mga kuro-kuro at imahinasyon para timbangin at limitahan ang pagkakakilanlan at diwa ng Diyos, at puno sila ng mga pagdududa tungkol sa katuwiran ng Diyos. Itinatanggi nila ang pagiging mapagkakatiwalaan at pagiging matuwid ng Diyos, at naniniwala silang hindi patas at matuwid ang Diyos. Ito ay paglapastangan sa Diyos. Sa paghahambing ng aking sarili sa paglalantad ng mga salita ng Diyos, nakita kong ang disposisyong ibinunyag ko ay katulad ng sa isang antikristo. Nahalal ako bilang isang mangangaral sa halalang ito, ngunit puno ang puso ko ng pagiging mapagbantay sa Diyos at mga pagdududa sa Kanya. Nag-alala ako na dahil masyadong malawak ang aking sakop at masyadong mabigat ang responsibilidad, kung hindi ko magagawa ng maayos ang aking tungkulin at magagambala ko ang gawain ng iglesia, hindi lang ako tatanggalin, manganganib pa akong matiwalag. Ginamit ko ang sarili kong utak, mga kuro-kuro, at imahinasyon para tingnan ang gawain ng Diyos. Walang katotohanang naniniwala na kung malaki ang responsibilidad na papasanin mo sa paggawa ng iyong tungkulin, ay mabilis kang mabubunyag. Kaya humanap ako ng mga dahilan para tanggihan ang aking tungkulin. Hindi ko naunawaan ang matuwid na disposisyon ng Diyos, at inakala kong ang sambahayan ng Diyos ay katulad ng mundo, kulang sa pagiging patas at pagiging matuwid. Ito ay paglapastangan sa Diyos. Naisip ko kung paanong tinatanggal at itinitiwalag ng sambahayan ng Diyos ang mga tao ayon sa mga prinsipyo. Hindi naman sa matitiwalag ka na agad dahil lang hindi mo nagawa ng maayos ang gawain. Depende ito sa mga sitwasyon. Ang ilang tao ay tinatanggal dahil lumilitaw ang mga problema at pagdi sa kanilang tungkulin at hindi sila nagbabago matapos bigyan ng pagbabahagi at tulong sa maraming pagkakataon. Katulad na lang noong isa akong mangangaral dati at hindi ako gumawa ng tunay na gawain. Sa panahong iyon, nakipagbahaginan sa akin at tinulungan ako ng mga lider at manggagawa. Pero hindi ako kailanman nagbago at nagdulot ako ng pagkagambala sa gawain, kaya tinanggal ako. Gayunpaman, ang pagtatanggal ay hindi katulad ng pagkakatiwalag. Nang magnilay ako sa sarili ko at sumailalim sa kaunting pagsisisi at pagbabago, muling nagsaayos ang iglesia ng angkop na tungkulin para sa akin. Nakita kong ang pagtanggal ay isang paraan para iligtas ako ng Diyos. Ang kakayahan ng ilang tao ay medyo mahina at hindi sila naaangkop na gumawa ng ilang partikular na gawain. Sa sitwasyong ito, maaari silang italaga sa ibang angkop na tungkulin na kapakipakinabang sa kanilang buhay pagpasok at sa gawain ng iglesia. Gayunpaman, ang masasamang tao at mga antikristo ay palaging nagdudulot ng mga pagkagambala at panggugulo sa kanilang tungkulin. Paano man sila bahaginan, hindi sila kailanman nagbabago. Matigas silang tumatangging magsisi at gumagawa sila ng napakaraming masasamang gawa. Kung gayon, dapat silang paalisin o patalsikin sa iglesia. Ang sambahayan ng Diyos ay nakikitungo sa mga tao ayon sa mga prinsipyo. Sa sambahayan ng Diyos, ang katotohanan ang nagahari at ang katuwiran ang nagahari. Kinailangan kong tingnan ang mga tao at bagay-bagay alinsunod sa mga salita ng Diyos.
Ang pagbiyaya sa akin ng Diyos sa pagkakataong ito na muling gawin ang tungkulin ng isang mangangaral, ito ay pagbibigay niya sa akin ng pagkakataong magsisi at magbago. Pagmamahal ito ng Diyos at hindi ako dapat maging mapagbantay sa Diyos at magkamali ng pagkaunawa sa Kanya. Nanalangin ako sa Diyos, handang ituwid ang mga bagay-bagay at hinanap ko ang katotohanan para malutas ang sarili kong mga problema. Noong naghahanda akong akuin ang tungkulin ng mangangaral, medyo hindi pa rin mapalagay ang aking kalooban. Nagkataon lang na si Sister Duchenne ay nasa ganitong kalagayan din dati, kaya naghanap siya ng ilang artikulo ng patotoong batay sa karanasan para basahin ko. At isang sipi ng mga salita ng Diyos na sinipi doon ang lubhang nakatulong sa akin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, natatakot ang ilang tao na umako ng responsibilidad habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Kung binibigyan sila ng iglesia ng isang trabahong gagawin, iisipin muna nila kung hinihingi ng trabaho na umako sila ng responsibilidad at kung oo, hindi nila tatanggapin ang trabaho. Ang mga kondisyon nila sa paggampan ng isang tungkulin ay: una, na ito ay dapat na isang maginhawang trabaho. Pangalawa, na hindi ito matrabaho o nakakapagod. At pangatlo, na kahit anong gawin nila, wala silang aakuing anumang responsibilidad. Ito lang ang uri ng tungkuling tinatanggap nila. Anong uri ng tao ito? Hindi ba't isa itong tuso at mapandinlang na tao? Ayaw niyang pasanin kahit ang pinakamaliit na responsibilidad. Kinatatakutan pa nga niya na mababasag ng mga dahon ang kanyang bungo kapag nahulog ang mga ito mula sa mga puno. Anong tungkulin ang magagampanan ng taong tulad nito? Ano ang pakinabang niya sa sambahayan ng Diyos? Ang gawain ng sambahayan ng Diyos ay may kinalaman sa gawain ng pakikipaglaban kay Satanas, gayon din sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ng kaharian. Anong tungkulin ang walang mga kaakibat na responsibilidad? Masasabi ba ninyong may kaakibat na responsibilidad ang pagiging leader? Hindi ba't mas mabigat ang kanilang mga responsibilidad at hindi ba't mas lalo silang dapat na umako ng responsibilidad? Nangangaral ka man ng ebanghelyo, nagpapatotoo, gumagawa ng mga video, at iba pa? Ano man ang iyong gawain, hanggat nauukol ang mga ito sa mga katotohanang prinsipyo, may mga kaakibat itong responsibilidad. Kung walang prinsipyo ang paggampan mo ng iyong tungkulin, makakaapekto ito sa gawain ng sambahayan ng Diyos, at kung natatakot kang umako ng responsibilidad, hindi mo magagampanan ang anumang tungkulin. Duwag ba ang uri ng taong natatakot na umako ng responsibilidad sa paggampan ng kanyang tungkulin o may problema sa kanyang disposisyon? Dapat ay masabi mo ang pagkakaiba. Sa realidad, hindi ito issue ng karuwagan. Paanong napakamapangahas niya pagdating sa pagiging mayaman o kapag gumagawa siya ng isang bagay para sa sarili niyang kapakinabangan? Haharapin niya ang anumang panganib. Subalit kapag gumagawa siya ng mga bagay-bagay para sa iglesia, para sa sambahayan ng Diyos, wala siyang inaako na anumang mga panganib. Ang gayong mga tao ay makasarili at kasuklam-suklam, ang pinakataksil sa lahat. Ang sinumang hindi umaako ng responsibilidad sa paggampan ng isang tungkulin ay walang nikatiting na sinseridad sa Diyos, lalong wala siyang katapatan. Anong uri ng tao ang nangangahas na pumasa ng responsibilidad? Anong uri ng tao ang may tapang na magbuhat ng mabigat na pasanin? Ang sinumang nangunguna at buong tapang na sumusulong sa pinakamahalagang sandali sa gawain ng sambahayan ng Diyos, na buong tapang na umaako ng mabigat na pasanin at hindi takot na magtiis ng mga paghihirap at panganib kapag nakita niya ang gawain na pinaka-importante at pinakamahalaga. Iyon ay isang taong tapat sa Diyos, isang mabuting sundalo ni Kristo.
Ito ba ay ang kaso kung saan ang lahat ng natatakot na umako ng responsibilidad sa kanilang tungkulin ay ginagawa iyon dahil hindi sila nakakaunawa sa katotohanan? Hindi. May problema sa kanilang pagkatao. Wala silang pagpapahalaga sa katarungan o responsibilidad. Sila ay mga taong makasarili at kasuklam-suklam. Sila ay hindi mga sinserong mananampalataya sa Diyos at hindi nila tinatanggap ang katotohanan kahit kaunti. Dahil dito, hindi sila maliligtas. Ang mga nananampalataya sa Diyos ay dapat magbayad ng malaking halaga para makamit ang katotohanan at makakaharap sila ng maraming balakid sa pagsasagawa nito. Dapat nilang talikuran ang mga bagay-bagay, talikuran ang kanilang mga interes ng laman, at tiisin ang ilang pagdurusa. Sakalang nila maisasagawa ang katotohanan. Kaya, maisasagawa ba ang katotohanan ng ganitong uri ng taong natatakot na umako sa responsibilidad? Tiyak na hindi niya maisasagawa ang katotohanan, lalong hindi niya ito makakamit. Natatakot siyang magsagawa ng katotohanan na makaranas ng kalugihan sa kanyang mga interes. Natatakot siyang mapahiya, na masira ang puri at mahusgahan, at hindi siya nangangahas na magsagawa ng katotohanan. Dahil dito, hindi niya ito makakamit, at gaano karaming taon man siyang nananampalataya sa Diyos, hindi niya makakamit ang kanyang kaligtasan. Sinasabi ng Diyos na ang mga natatakot umako ng responsibilidad sa paggawa ng kanilang tungkulin ay makasarili, kasuklam-suklam, mapandinlang, at tuso. Ang ganitong uri ng tao ay walang pagkatao. Hindi sila tunay na mga mananampalataya sa Diyos. Maaari lamang silang itaboy at itiwalag ng Diyos. Naisip ko ang aking mga ikinilos kamakailan. Nakita kong ako ang uri ng taong inilantad ng Diyos, na kahit pagbagsak ng mga dahon mula sa puno ay kinatatakutan kong bibiyak sa aking ulo. Nang mahalal ako bilang isang mangangaral, bagamat alam kong masama ang kapaligiran at kulang sa tao ang iba't ibang item ng gawain, naging makasarili ako at kasuklam-suklam at prinotektahan ko ang aking sarili. Ginamit kong dahilan ang pagprotekta sa gawain ng iglesia at sa buhay pagpasok ng aking mga kapatid para palihim na tanggihan ang aking tungkulin at inakala ko pang ang matalino akong gawin iyon. Sa katunayan, lahat ng iniisip ko ay para sa sarili ko lang. Nakita kong talagang mapandinlang at uso ang disposisyon ko. Namuhay ako ayon sa mga satanikong laso na huwag tumulong kung walang gantimpala at ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala ng iba. Ano man ang ginawa ko para sa sarili ko. Nananampalataya ako sa Diyos, ngunit wala ang Diyos sa puso ko. Para akong tulad ng mga hindi mananampalataya. Kung hindi ako magbabago, masisira ko ang sarili ko. Ang mga kapatid na iyon na tunay na nananampalataya sa Diyos at tapat sa Kanya ay kayang magpakita ng pagsasaalang-alang sa mga layunin ng Diyos. Gaano man kasama ang panlabas ng kapaligiran, handa silang pumasa ng mabigat na pasanin para ipalaganap ang ebanghelyo ng kaharian, positibo at aktibong ginagawa ang kanilang tungkulin nang hindi isinasaalang-alang ang mga personal na pakinabang o kawalan. May ilang kapatid pa nga na gumagawa ng maraming trabaho. Isang tao ang umaako ng ilang tungkulin, nagdurusa at nagbabayad ng halaga, at sa huli ay nagkakamit ng magagandang resulta. Gayunpaman, nang tingnan ko ang sarili ko sa paghahambing, gusto kong tanggihan ang aking tungkulin sa isang mahalagang panahon kung kailan kailangan ng mga tao para sa gawain ng sambahayan ng Diyos. Lubos akong walang konsensya. Naisip ko kung paanong tinanggal ako dati sa aking tungkulin dahil sa pagpapasasa sa mga pakinabang ng katayuan at hindi paggawa ng tunay na gawain. Hindi ako tinrato ng Diyos ayon sa aking mga pagsalangsang.
Bagkus binigyan pa niya ako ng pagkakataong magsisi. Dapat ko itong mas pahalagahan pa at dapat kong tanggapin ang tungkuling ito at pasanin ang responsibilidad na ito. Nang maunawaan ko ang layunin ng Diyos, handa akong tanggapin ang tungkuling ito mula sa kaibuturan ng aking puso. Kalaunan, muli akong lumapit sa harap ng Diyos at nanalangin sa Kanya para hanapin kung ano ang nagiging sanhi ng palagi kong pag-iisip at pagpaplano ng sarili kong pagtakas sa paggawa ng aking tungkulin. Nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Hindi aksidente na nakakayang gawin ng mga antikristo ang tungkulin nila. Tiyak na ginagawa nila ang tungkulin nila nang may sarili nilang mga intensyon at pakay at pagnanais na magkamit ng mga pagpapala. Ano man ang tungkuling ginagawa nila, ang pakay at saloobin nila ay tiyak na hindi maihihiwalay sa pagkamit ng mga pagpapala, sa magandang hantungan at kinabukasan, at tadhana na iniisip at inaalala nila araw at gabi. Katulad sila ng mga negosyanteng walang ibang pinag-uusapan kundi ang trabaho nila. Ang anumang ginagawa ng mga antikristo ay pawang nauugnay sa kasikatan, pakinabang, at katayuan. Lahat ng ito ay nauugnay sa pagkamit ng mga pagpapala at kinabukasan at tadhana. Sa kaibuturan, ang puso nila ay punong-puno ng mga gayong bagay. Ito ang kalikasang diwa ng mga antikristo. Dahil mismo sa ganitong uri ng kalikasang diwa, kaya malinaw na nakikita ng iba na ang magiging pinakawakas nila ay ang maitiwalag. Inilalantad ng Diyos na ang mga antikristo ay nagdadala ng intensyong magkamit ng mga pagpapala sa kanilang pananampalataya sa Diyos at sinusubukang makipagtawaran sa Diyos. Sadyang hindi sila nananampalataya sa Diyos para maghangad ng pagbabago sa kanilang mga disposisyon o magkamit man lang ng katotohanan. Lumalakad sila sa maling landas at ang kanilang huling hantungan ay ang pagkakatiwalag. Nang ikumpara ko ang aking sarili sa mga salita ng Diyos, nakita kong ang perspektiba sa likod ng aking paghahangad ay katulad ng sa isang antikristo. Mula nang magsimula akong manampalataya sa Diyos hanggang ngayon, iisa lang ang lagi kong naging layon, ang magkamit ng mga pagpapala. Naisip ko kung paanong dati, para magkaroon ng mabuting kalalabasan at hantungan at maligtas at makaligtas sa hinaharap, handa akong manampalataya sa Diyos at gawin ang aking tungkulin, gaano man ako usigi ng aking pamilya, at kahit na kailangan ko pang iwan ang aking pamilya. Minsan, muntik na akong mahuli ng mga pulis, pero hindi ako umurong pagkatapos noon at nagpatuloy akong aktibong gawin ang aking tungkulin tulad ng dati. Ngayong tinatawag akong muli ng tungkulin ng isang mangangaral, natakot akong hindi ko ito magawa ng maayos, managot, at hindi magkaroon ng mabuting kalalabasan. Kaya gusto kong tanggihan ang tungkuling ito para ingatan ang sarili ko. Hindi alintana kung handa man akong gawin ang aking tungkulin o hindi. Ang una kong isinaalang-alang ay ang sarili kong mga interes. At lahat ng iyon ay para magkamit ng mga pagpapala. Nakita kong makasarili at mapandin lang ang aking kalikasan. At na ang pananampalataya ko sa Diyos, sa katunayan, ay pakikipagtawaran sa Diyos at panlilin lang sa Diyos. Dala ko ang intensyong magkamit ng mga pagpapala sa aking pananampalataya sa Diyos at hindi ko kayang basta nalang gawin ang aking tungkulin para bigyang kasiyahan ng Diyos. Bahagya ko lang ginugugol ang aking sarili kapag may mga pakinabang na makukuha. Ang paggawa ng aking tungkulin sa ganitong paraan ay pulos transaksyonal at walang anumang sinseridad dito. Sa aking pananampalataya sa Diyos, mali ang perspektiba sa likod ng aking hinahangad. At ang landas na aking tinatahak ay kasalungat ng mga kahingian ng Diyos. Paano ako maliligtas kung magpapatuloy ako ng ganito? Kung hindi ako magbabago, ititiwalag lang ako ng Diyos sa huli. Kalaunan, nabasa ko ang mga salita ng Diyos.
Kung gayon, paano dapat umasal ang isang matapat na tao? Dapat siyang magpasakop sa mga pagsasaayos ng Diyos, maging deboto sa tungkulin na dapat niyang gampanan, at magsikap na matugunan ang mga layunin ng Diyos. Na ipapamalas ito sa iba't ibang paraan. Ang isa ay ang pagtanggap sa iyong tungkulin ng may matapat na puso, hindi isinasaalang-alang ang mga interes ng iyong laman, hindi kulang sa dedikasyon dito, at hindi nagpapakana para sa sarili mong pakinabang. Iyon ang mga pagpapamalas ng katapatan. Ang isa pa ay ang paggampan ng maayos sa iyong tungkulin ng buong puso at buong lakas mo, paggawa ng maayos sa mga gampaning ipinagkatiwala sa iyo ng sambahayan ng Diyos, at pagmamahal sa iyong tungkulin para bigyang kasiyahan ang Diyos. Ito ang mga pagpapamalas na dapat mayroon ang isang matapat na tao habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Naunawaan ko na para maging isang matapat na tao, dapat ka munang magkaroon ng matapat na puso at gawin ng maayos ang iyong tungkulin para lamang bigyang kasiyahan ang Diyos, nang hindi isinasaalang-alang ang iyong sarili o nagpaplano para sa sarili. Gayunpaman, habang ginagawa ko ang aking tungkulin, nagpapakana ako para sa sarili ko sa bawat pagkakataon. Masyadong mapanlin lang ang puso ko. Naisip ko si Noe. Mayroon siyang simple at matapat na puso. Nang utusan siya ng Diyos na gumawa ng arka, nagawa niyang magpakita ng pagsasaalang-alang sa puso ng Diyos at tanggapin ang atas ng Diyos. Siya ay masunurin at mapagpasakop at hindi inisip ang mga pagpapala o kapahamakan. Sa huli, tinapos niya ang arka alinsunod sa mga hinihingi ng Diyos. Bagamat hindi ako karapat-dapat na ikumpara kay Noe, dapat ko siyang tularan at maging isang taong masunurin at mapagpasakop. Tanggapin ang aking tungkulin ng may simple at matapat na puso, gawin ang lahat ng makakaya ko sa mga bagay na kaya kong gawin, at magsumikap na maabot ang mga kahingian ng pagiging isang matapat na tao. Makalipas ang 2 araw, sumagot ako sa mga lider. Sinasabing, handa akong gawin ang tungkulin ng isang mangangaral. Pagkatapos, dumating ang isang liha mula sa mga nakatataas na lider na nagsasabing naparalisa ang gawain ng isang iglesia matapos ang malawakang mga pag-aresto at kailangang asikasuhin ang naiwang problema. Tinanong nila kung kaya ko itong gawin. Nang mabasa ko ang liham, biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Kung hindi ko magagawa ng maayos ang gawain, ako ang may pinakamabigat na responsibilidad. Napagtanto kong hindi tama ang kaisipang ito at na natatakot pa rin akong umako ng responsibilidad. Nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Dapat ay positibo at maagap kang makipagtulungan. Gawin mo ang lahat para magawa mo ng mabuti ang tungkuling dapat mong gampanan at matupad ang iyong mga responsibilidad at obligasyon. Ito ang dapat gawin ng isang nilikha. Kung tunay kang may nadaramang pasanin at pakiramdam mo ay pagsasagawa ng personal mong responsibilidad ang paggampan sa iyong tungkulin, na ikaw ay magiging hayop at hindi karapat-dapat na mamuhay kung hindi mo ginampanan ang tungkulin mo, at na maaari ka lang magkaroon ng malinaw na konsensya at maging karapat-dapat na matawag na isang tao kung gagampanan mo ng maayos ang iyong tungkulin. Kung mayroon kang nadaramang ganitong pasanin kapag ginagampanan mo ang iyong tungkulin, magagawa mo ang lahat ng masinop, nahanapin ang katotohanan at gawin ang mga bagay-bagay ayon sa mga prinsipyo at gampanan ang tungkulin mo ng maayos at bigyang lugod ang Diyos. Magiging karapat-dapat ka sa misyong ipinagkaloob sa iyo ng Diyos at sa lahat ng isinakripisyo ng Diyos para sa iyo at sa kanyang mga ekspektasyon mula sa iyo. Ito ay tunay na pagsusumikap. Itinuro sa akin ng mga salita ng Diyos ang isang landas ng pagsasagawa. Kailangan kong positibo at aktibong tuparin ang aking tungkulin. Naparalisa ang gawain ng iglesyang ito
at nangangailangan ito ng detalyadong pagpaplano at mga pagsasaayos. Kailangan ding asikasuhin sa lalong madaling panahon ang gawain para sa naiwang problema. Responsibilidad kong protektahan ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at pangalagaan ang kaligtasan ng aking mga kapatid. Kung patuloy kong isasaalang-alang ang sarili kong daan palabas at hindi gagawin ang aking tungkulin dahil sa takot na umako ng responsibilidad, kung gayon ay hindi ako karapat-dapat na maging isang tao. Pagkatapos, nagpunta ako sa iglesyang iyon para asikasuhin ang naiwang problema. Sa panahong iyon, nakaharap ko ang maraming paghihirap at umasa ako sa Diyos para sa mga bagay na hindi ko nauunawaan. Humingi ng tulong mula sa nakatataas na pamunuan at nakipagtulungan ng maayos kasama ang aking mga kapatid. Kalaunan, sa pamumuno ng Diyos, ligtas na nailipat ang mga aklat ng mga salita ng Diyos at ginawa ng aking mga kapatid ang kanilang mga tungkulin sa abot ng kanilang makakaya. Bagamat wala pa ring anumang pag-usad ang gawain ng Ebanghelyo, inilalaan ko ang lahat ng aking lakas sa paggawa para dito at hindi na ako natatakot umako ng responsibilidad. Alam kong ito ang aking tungkulin at responsibilidad at ang nararapat kong gawin. Nang maisip ko ito, kumalma ako at napanatag. Nagbasa ako ng higit pang mga salita ng Diyos. Sa ngayon, huwag tumuon sa kung ano ang kahahantungan at kalalabasan mo, o kung ano ang mangyayari at ano ang magaganap sa hinaharap, o kung maiiwasan mo ba ang sakuna at hindi ka mamamatay. Huwag mong isipin o hilingin ang mga bagay na ito. Tumuon ka lang sa mga salita at mga hinihingi ng Diyos, at hangarin mo ang katotohanan, gawin ng maayos ang iyong tungkulin, at tugunan ang mga layunin ng Diyos, at iwasang biguin ang 6,000 taong paghihintay ng Diyos, at ang kanyang 6,000 taon ng pananabik. Bigyan ng kaunting kapanatagan ang Diyos, hayaan siyang makakita ng pag-asa sa iyo, at hayaang matupad ang kanyang mga kahilingan sa iyo. Sabihin mo sa akin, tatratuhin ka ba ng Diyos ng hindi makatarungan kung gagawin mo ito? Siyempre hindi. At kahit na ang mga resulta sa huli ay hindi ang inaasam mo, paano mo dapat harapin ang katunayang iyon bilang isang nilikha? Dapat kang magpasakop sa lahat ng bagay sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos nang walang anumang mga personal na plano. Hindi ba't ito ang perspektiba na dapat taglayin ng mga nilikha? Ito nga, tama na magkaroon ng ganitong mentalidad. Pagkatapos makinig sa taos-pusong mga salita ng Diyos, naramdaman ko ang masisiding layunin ng Diyos sa pagliligtas sa mga tao, at labis na naantig ang puso ko. Ang 6,000 taong plano ng pamamahala ng Diyos ay pawang para sa kapakanan ng pagliligtas sa sangkatauhan. Umaasa ang Diyos na taimtim nating hahangarin ang katotohanan at hahangarin ang mga pagbabago sa ating mga disposisyon. Isa sa buhay ang isang tunay na wangis ng tao at magagawang sundin ang mga salita ng Diyos. Magpapasakop sa Diyos at sasamba sa Diyos. Sa ganitong paraan, maaaliw ang puso ng Diyos. Ano man ang aking maging kinalabasan sa hinaharap, ang pinakamahalagang bagay na kailangan kong gawin ngayon ay ang hangarin ang katotohanan at gawin ng maayos ang aking tungkulin para bigyang kasiyahan ng Diyos. Salamat sa Diyos.